Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Mini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Jara de Luterte. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagdulot ng ngiti at inspirasyon sa mga batang mag-aaral ang isinagawang Balik Eskwela Initiative ng Ormoc City Police Office bilang kanilang programang pangkomunidad para sa pagbubukas ng klase. Kasabay nito, namahagi ng school supplies sa mga kabataan at pinaalalahanan sila na pahalagahan ang edukasyon. Narito ang balitang hatid ni Patrolwoman Dara Falogme. Maring higit pang patatagin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad, nagsagawang Oriental Mindoro Police Provincial Office ng isang balik eskwela activity para sa mga batang mag-aaral ng Oriental Mindoro PPO Daycare Learning Center sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Pinangunahan ang programa ni Police Colonel Edison B. Rivita, Provincial Director ng Oriental Mindoro PPO, na layuning bigyan ng suporta at inspirasyon ang siyam na daycare learners sa pagsisimula ng kanilang panibagong school year. Sa isinagawang aktibidad nito lamang ika-22 ng Hunyo sa Oriental Mindoro PPO Covered Court sa Barangay Kakawan, Pinamalayan, nakatanggap ang mga bata ng hygiene kits na naglalaman ng mga pangunahing personal care items upang isulong ang kalinisan, kalusugan at kahandaan sa pag-aaral. Bukod dito, binigyan din sila ng mga laruan at food packs na nagdulot ng ngiti at kasiyahan sa mga batang kalahok. Ayon kay Police Colonel Rivita, mahalaga ang pagbibigay ng suporta sa kabataan dahil ang maliit na hakbang ng malasakit ay nakapagpapalakas ng loob, humuhubog ng magandang asal at nakapagpapatibay ng pagnanais na matuto. Ipinahayag din niya na patuloy na susuportahan ng Oriental Mindoro PPO ang mga programang nagtataguyod ng edukasyon, child welfare at youth development bilang bahagi ng kanilang advokasya na hindi lamang tumutok sa kapayapaan at seguridad, kundi pati sa kinabukasan ng kabataan. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, muling pinagtitibay ng Oriental Mindoro PPO ang kanilang malasakit sa komunidad at ang kanilang layunin na maghatid ng serbisyong may puso para sa mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 260,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang drug suspect sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Pasig City. Naaresto ang suspect matapos makumpiska sa kanyang pag-iingat ang hinihinalang illegal na droga. Patrolwoman Jenny Maydolor sa report. Sing pag-iimbestiga at koordinasyon, arestado ngayon ang isang high-value individual na kinilalang si alias Luis.
59 anyos, residente ng Karangalan Village, Barangay de la Paz, Pasig City. Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 154 of Pasig City. Matapos itong makuhaan ng 7 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu at may timbang na humigit kumulang 38.35 grams at may standard drug price na 260,780 pesos sa loob mismo ng bahay nito sa isinagawang search warrant operation ng mga tauhan ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit, katuwang ang tauhan ng Pasig City Police Station Substation 8 Manggahan, EPD Intelligence Division at PDEA Eastern District. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek, mahinahon naman itong sumama sa mga otoridad. Dinala siya sa Pasig City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Samantala, maharap naman ang suspect sa kasong Section 11 Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang PNP ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban ilegal na droga, kriminalidad at pagtugis sa mga may sala sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa isinagawang marijuana eradication operation sa bayan ng Bacon, Benguet. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at pagtatanim ng marijuana. Police Master Sergeant Beverly Cacas, magbabalita. Tagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng Bacon Municipal Police Station at iba pang operating units ang Marijuana Eradication Operation sa ilalim ng Benguet Upland Ultimate Grass Cutter 2026. Sa isinagawang operasyon sa Sitio Bayo, Poblacion Bacon, Benguet, natuklasan ng isang marijuana plantation site sa loob ng communal forest na may lawak na humigit kumulang 2,000 metro kwadrado. Dito ay nabunot at nasira ang tinatayang 12,000 fully grown marijuana plants na may kabuoang standard drug price na 2,400,000 pesos. Walang naaresto sa nasabing operasyon. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng mga otoridad laban sa ilegal na pagtatanim ng marijuana upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako si Police Master Sergeant Beverly L. Pacas, ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Cacas. Mabilis na rumisponde ang isang off-duty na pulis sa isang ginang na bigla umanong nawala ng malay sa bayan ng Lala, Lanao del Norte. Sa tulong ng pulis, agad na isugod sa pagamutan ang biktima. Matagumpay na naisagawa ng pinagsanib na puwersa ng Bacon Municipal Police Station at iba pang operating. Isang off-duty na pulis ang umali ng papuri matapos mabilis na rumisponde upang sagipin ang isang babaeng bigla na lang nawalan ng malay sa isang highway sa Abaga, Lala, Lanao del Norte. Patunay ito na kahit wala sa duty, nananatiling handang tumulong ang ating kapulisan habang kasama ang kanyang pamilya at nakaparada sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Napansin ni Police Staff Sergeant Lee Alden Devaras ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang babae na bigla umanong nawala ng malay habang nakaangkas sa kanyang motorsiklo. Tumulong rin ang mga concerned citizens na nakasaksi sa insidente. Agad na naisakay ang babae sa isang sasakyan at dinala sa Kapatagan Provincial Hospital sa agarang medikal na atensyon. Kalaunan ay nakilala ang biktima na isang nurse. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang biktima sa pulis at mga sibilyang tumulong sa kanya at sinabi niyang itinuturing niyang biyaya ang pagkakaroon ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ang ipinakitang malasakit at mabilis sa pagresponde ni Police Staff Sergeant Devaras ay patunay na tunay ang diwa ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Mas pinaigting ng mga otoridad sa Tacloban City ang pagpapatupad ng curfew at police patrol bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Layunin nito na maiwasan ang mga insidente ng kriminalidad at matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Falogme. Ng pamahalang lungsod ng Tacloban ang pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad bilang bahagi ng hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigpit na ipinatutupad ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kasunod ng insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School. Saklaw ng mas mahigpit na pagpapatupad ng San Jose area at iba pang bahagi ng lungsod. Kasabay nito, inaasahan din ang pagdaragdag ng police visibility at mas pinaigting na police patrol operations sa mga pampublikong lugar kabilang ang Sangyawan Grounds. Batay naman sa pahayag ng Tacloban City Police Office, hindi papayagang makapasok sa Sangyawan Grounds ang mga menor de edad kung hindi kasama ang kanilang mga magulang o legal na tagapag-alaga. Nananawagan ang mga opisyal ng lungsod sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad habang patuloy na pinalalakas ang mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Sa ating huling balita, sa 7 buwan na mahusay at tapat na pamumuno sa serbisyo ni Police Brigadier General Vina H. Guzman sa Police Community Affairs and Development Group, kinilala siya sa kanyang kahusayan. Formal na manungkulan si Police Brigadier General Vina H. Guzman bilang Direktor ng Police Community Affairs and Development Group noong 12 ng Nobyembre taong 2025. Nagpatupad siya ng mga makabuluhang programa na nagpapalakas sa advokasya ng organisasyon para sa mabuting pamamahala, pagkilala sa kabayanihan at pagpapalawak ng ugnayan ng pulis at komunidad. Kabilang sa mga pangunahing inisyatiba ang pagkilala sa mga natatanging mamamayan at organisasyon sa pamamagitan ng Sumbong Nyo Aksyon Agad na nakatanggap ng Anak TV Seal Awards. Pinangunahan din ni Police Brigadier General Guzman ang New Year's Call, paglagda ng mga Memorandum of Agreement sa iba't ibang katuwang na institusyon tulad ng SIM at PHMI at pagbubukas ng mga museum exhibits na nagpapakita ng kasaysayan at serbisyo ng kapulisan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa ang mga programang pangkalusugan at pangkawang gawa gaya ng Down Showdown for a Cause, Valentine's for a Cause, Biggest Loser Challenge at mga community outreach program para sa mga batang may malulubang karamdaman at mamamayang nangangailangan. Ipinakita rin ng PCG ang suporta sa kababaihan sa pamamagitan ng Women's Month Celebration, kung saan kinilala si Police Brigadier General Guzman bilang huwarang leader at sa paglulunsad ng Empowered Women in Policing exhibit. Kabilang din sa kanyang mga natanggap na pagkilala ang 6th Crystal International Women's Award at Diamond Excellence Award. Lalo pang pinagtibay ng PCG ang kausayan sa serbisyo nang matagumpay nitong makabit ang International Organization for Standardization Stage 2 certification at palawakin ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa pamamagitan ng meet and greet with the Advisory Council. Nagbigay rin ng inspirasyon ang mga programang nagtatampok sa talento ng mga pulis tulad ng Singing Cups Competition at iba pang gawaing nagtataguyod ng pagkakaisa at positibong imahe ng Philippine National Police. Sa kanyang kaarawan nitong 17 ng Hunyo ay pinili niyang magdiwang sa Manila Boys Town, Marikina City upang magsagawa ng outreach program at magbigay ng tulong at inspirasyon sa mga kabataan sa naturang pasilidad. Sa kabuuan, ang pamumuno ni Police Brigadier General Vina H. Guzman ay nagbunga ng mga programang nakasentro sa serbisyo, pagkilala, pakikipagkapwa at kausayan, patunay ng kanyang dedikasyon sa pagpapaunlad ng PCG at sa patuloy na paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jera de Luterte. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.